الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah mga kaigsuunan, mga kalumunan, mga tagana, kami po ay nagmumula sa Panabo City at ang ating mga brother ay nagmumula pa po sa Saudi Arabia at ang ating brother ay nagmumula rin sa Manila na si brother Rashid Indasan. Siya po ay isang dating pare. Tama po ba? At marami na rin po ang mga sekta na kanyang na-encounter. So alhamdulillah, ginabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala upang matuto niya ang tamang relihiyong Islam. Dahil sa pagsusumikap niya po mag-aral about sa Islam, at ngayon po sa kanyang pag-aaral, kanya pong natutunan ang lahat ng pamamaraan at kanya pong natuklasan na ang Islam po ay ang kasatama. Ngayon po, kilala po natin si Rashid Indasan at makikita po natin siya sa YouTube, yung mga laban niya about sa Iglesia Cristo versus Islam with Rashid Indasan and also the other sect, Baptist like etc. At sa mga makikita natin yung laban niya sa Luneta at yung last, yung sa Quiapo po, yung laban niya po sa mga Shia. So alhamdulillah po, siya po yung fighter po natin sa Pilipinas. Lahat po ay kaya na po harapin. Ayon po sa kanyang kakayanan, ipaglaban po ang Islam. Ngayon po, magbibigay po siya ngayon ng magandang mensahe sa atin. Magbibigay po siya po kung paano po madagdagan po ang ating kaalaman. Alam po namin sa inyo po ay nasa inyo po ang maraming kaalaman. Pero ang sabi po ng ating mga ulama, kanya-kanya po tayo ng kaalaman. May kaalaman po kayo na hindi po namin nalalaman. At may kaalaman din po kami na hindi niyo po nalalaman. Although, kung si maalam at si masipag ay magsama-sama, insyaallah, tayong mga Muslim ay magwawagi. So inshallah po, pakinggan po natin ang panayam ng ating brother na si Rashid Indasan. Siya po ay magbibigay po ng mensahe sa atin. At inshallah po, mag-take note po tayo upang madagdagan po ang ating kaalaman. Makinig po tayo. Ang presensya niyo po, kami nagpapasalamat sa pagdating niyo po rito. Una-una, pakinggan po natin ang panayam ng ating brother na si Rashid Indasan. Bro, assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri at masasalamat ay kinallah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Magandang hapon po sa inyo, sa mga kababayan po namin, sa mga kapatid ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sabihin niyo po ang kapayapaan, ang pagpapala at habag ng nag-iisang Diyos na tunay na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Makakorek ko lang yung kapatid ko kanina na kaya ko yung harapin ng lahat. Hindi ko po kaya harapin yung misis ko sa diskusyon. Ano po? Ha? Hindi, okay lang. Gusto ko nakatayo. Okay lang, nakatayo ako. Oh, mas feel ko nakatayo. Magpapakilala muna po ako. No? Konting kwento lang. Ako si Brother Rashid Marnel Indasan. Bago po ako naging Rashid, Marnel po ang pangalan ko. Hanggang ngayon naman po Marnel pa rin. Nadagdagan lang ako. Ang aking pong lolo ay galing po sa Maybong, Sulu.
1954 pa, napadpad po sa Quezon City. Tagal na. Kasi yung kinalalagyan po namin ay Veterans Village dahil yung lolo ko ay isang veterano, yung lumaban sa mga saka sa Japanese. Okay? So, 1954 pa nandun na, nagkaroon siya ng anak, isang anak lang. Tatay ko yun. At yung tatay ko, nagkaroon din ng isang anak, ako po yun. So, Tagalog po ako. Doon po ako pinanganak at lumaki sa Quezon City. Nagsisimba po tuwing linggo sapagkat nag-aaral po ako sa Catholic School. At nakwento nga kahapon, katulad din ako ng iba. Ano po? Ito respect sa mga kababayan po natin. Katulad ko rin yung iba na pag pumasok sa simbahan, meron kasi itong nakadamit na mahabang nakakulay pula. Alam niyo, yung may kulay pulang damit, maroon, tapos may pasang-pasang cross. Diba? With all respect, sinasabi ko lang yung ginagawa natin before. Isa rin po tayo sa mga humahawak doon. Pinapasok yung kamay doon sa damit. Hindi natin maintindihan kung ano yung nahawakan doon. Kasama rin po tayo. Kasama rin tayo sa mga nangumpisal at nangumunyon. In other words, mundo po natin, alam po natin. No? Welcome po sa inyo, mga sisters. Paupuin muna po natin, sisters. Okay na po? So to make the story short, nung bandang high school po tayo, mahilig tayo nagbasa ng Bible. Mahilig po tayo magsaliksik. Hilig natin ng religion. And I would say the Bible leads me to Islam. The Bible leads me to Islam. Siguro may mga non-Muslim po dito. Pray po kayong magtanong, huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya sa pagtatanong. So, dumating po ang panahon noong 1988, ako po ay yumakap sa pananampalataya ng Islam. Naging Rashid. Rashid means tapat na bayan, guided. But, however, at that time, iisa lang po, pag sinabing born again, iisa lang po eh. Hindi katulad ngayon, marami ng klaseng born again. Magkakawatak-watak po yan, magkakaiba. At that time, ng 1988, I remember, nung tayo po ay naging Muslim, someone asked me, actually, it was my classmate, ang sabi sa akin, Muslim ka ba? Muslim ka? Yes. Kawawa ka. Sa impyerno ka. Ewan ko lang kung naranasan yung ganyan salita. Okay? I'm just giving you an idea. So at that time, I really don't know what to do. I don't know how to defend. I don't know how to argue. Wala po akong kaalam-alam. Ano po? Wala po akong kaalam-alam. Doubt entered into my heart. Yung pagdududa po, pumasok sa aking puso. Wala pang masyadong Islamic Center noon, walang mga babasahin, di tulad ng panahon ngayon. Wala pa si Ustad Google. Kasi ngayon, uso na si Ustad Google. Matatanong mo, madali na matanong. Wala pang walang nag-hijab, tulad ninyo. Ngayon, hindi tatagal ng isang oras, makakita ka sa lahat ng sulok na mayroong babaeng naka-hijab. So, na-challenge po tayo doon. Instead na tayo po, wala po akong, hindi ko po alam ang aking gagawin. Yun.
Hindi ko po alam ang aking gagawin. Wala. So, in other words, when I was challenged, Muslim ka, kawawa ka, sa impyerno ka. I really don't know what to do. Naglalakad ako sa bahay, ganito ako. And doubt entered into my heart. And that's the time si Rashid Indasan po, kaya po naging ganito is because of that challenge. Ako lang po mag-isa sa aming community, sa aming barangay, sa puso ng Quezon City. By the way, may masjid na po tayo ngayon, Masjid Al-Burhan, As-Sirat Al-Mustaqim Dawa Center. Doon po malapit sa SM North EDSA, SM City North EDSA. Malapit po yan sa LRT, last station, which is Roosevelt EDSA. Dati monumento yung last, ngayon Roosevelt na. Malapit po yan sa Muñoz, Walter Mart. Nasa puso po yan ng Quezon City. Masjid Al-Burhan, may pag-aaral din po tayo. Ako lang, wala na. So really, I prayed to myself. Sabi ko, the one who created me, ginamit ko yung generic name. Kung talagang tamang Islam, huwag mo akong hayaan iligaw. Huwag mo akong hayaan iligaw. Bagkus patnubayan mo ako sa matuwid na landas. That's my prayer. And I believe kahit po ngayon, sino man sa atin ang sincere na magdadasal sa kanyang sarili, who wants to be guided, gustong mapunta, matahak niya ang matuwid na landas, I believe God will open your heart into this religion kung talagang totoo ka sa iyong sarili. At yan po'y naranasan ng maraming kababayan po natin na nasa pananampalataya. Kaya sabi nga ho ng Quran, even recently, nagtatanong tayo, ang chance na tayo po'y maging Muslim ganito. Ang chance na tayo'y maging Christian malaki. Kaya lang, sabi nga ni Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, liman sya'a minkum ay yastaqim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Sa mga nagnanais maglakad sa matuwid na landas, hindi niya magagawa malibang ipaintulog ni Allah ang Panginoon ng lahat ng ginagawa. So kaya po tayo nasa Islam, sapagkat siya rin po ang may gusto. Bago po ako magpatuloy, meron sana akong suggestion sa inyo. Ang gusto ko po sana ito parang interactive. Hindi lang ako yung dumadakdak sa harapan at nakikinig kayo. O kaya ganun-ganun lang kayo. Samantalayin po ninyo, hindi po sa pag-ano, samantalayin po nyo, nandito po kami. Malayo po pinanggalingan namin. I want you to ask questions. Magtanong po kayo. At sa abot ng aming makakaya, gusto po namin sagutin ito. Ada tanong? Ha? Pag ako nagtanong, nakasagot kayo, may konting pabuyaw po kami. Ha? Okay po ba sa inyo? Okay. Sino po ang non-Muslim dito? Taas po kami. Non-Muslim. Catholic po sila? Jehovah, bro. Ay, pasinanay pala po sa ulo. Hindi ko na nakilala, pasensya na. So, lahat po, ano? Okay. Wala tayong chok, ano? Anyway, pag napapaliwanag po tayo ng Islam sa tao, particular sa Quezon Muslim, sometimes may ginagamit po akong approach. Ano pong approach yun? May tatlong the so-called inevitable in life. Ulitin nga nyo, inevitable in life. Ano po yung inevitable?
hindi mo kayang iwasan o tanggihan. Tama? May mangyayari sa buhay ng tao, walang sino mang kayang tumutol. At yan ay nasa loob ng Quran. Pero, para patunayan ko sa inyo, na ang Islam po ay al-fitra, natural disposition, naturalesa, nasa aklaniya mo, gusto ko makisip po kayo, ano po yun? Tatlo, na hindi mo kayang iwasan. Ha? Una, ano, magbigay ko kayo. Sample lang. Ano po? Kamatayan. Tama ba? Tama. Very good. Wala pang premyo. Premyo ako. Mamaya, di ba? Ano pang ngalan mo, brother? Fahad. Masyaallah. Kamatayan. Di ba? May kaya bang umiwas ng kamatayan? Saan nakalagay sa Quran ng kamatayan? Surah Al-Imran, chapter 3, 185. Sino po ang pwedeng mag-recite? May isang mandaan. Ha? So women, gusto ko matuto sa women. Alam niyo, sister, meron akong kwento sa inyo. Total, nasa dawa. Sino mga ayaw sa dawa? Sa mga sisters? Lahat kayo gusto sa dawa? Di ba? Okay. Magbibigay mo na ako ng sample. Alam niyo dati, noong 1992, masigasig kami sa dawa. Siyempre, di ba? At nahat ka sa dawa. Ito ngayon na nangyari sa akin. Meron kami kasamang balikas ng 3 days pala. Meron kami kasamang balikas ng 3 days. At isang babae, sisters, 3 days din. Bagong Muslim. Bago. Kami palibasa, masigasig sa dawa, pero walang alam. Sometimes little knowledge is dangerous. Ha? Ngayon, to make the story short, may nag-invite sa amin, Baptist. Ano yung Baptist? Maraming Baptist ngayon. Maraming klaseng Baptist. Ilang Baptist, Conservative Baptist, Grace Baptist, Bible Baptist, blah, 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 blah. Okay? Ito ngayon. Nagdawa kami. To make the story short, nandun yung isang sister natin, nakaidya. Tinatanong siya, bakit kayo nakaganda? You don't have to do that. Just receive in your heart that Jesus died for your sin and you will be saved. Amen. Diba? Nagganong kami. Then one brother, tumindig siya, nagpaliwanag siya about Islam. Islam is like this, Islam is like that. And then after that, the pastor came up, he stood up, and he carried the Quran like this. He put it on his shoulder. Sabi niya, I respect your religion, Ustad. I respect your religion. But however, we have our own Bible. We have our own Bible. In Bible. And as far as I know, the Bible came first. And the Bible said, Jesus is the way, the truth, and the life. The Bible said, Jesus is the manna which came down from heaven. The Bible said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ustad, I respect your religion, I respect your Quran, but the Bible came first. Though your religion, your Quran denies the divinity of Christ, however, the Bible confirms the divinity of Christ. Sabi ng tao, Amen. Hallelujah. Ang lakas ng moral nila. Alam nyo kami, wala kaming nagawa, napatanga kami. Hindi namin alam ang gagawin. What if I ask you the same question? Sister, bakit ka nakaganda? Yung una, kapag elementary ako, hindi ako nakaganto. Okay. Pero, doon ko na na-realize yung nag-high school ako,